Nagpahinga lang ng ilang araw si Haji at nakatanggap na naman siya ng tawag mula kay Sir Onad. Pinagre-report siya ng amo sa opisina nito sa lalong madaling panahon. Kagaya ng dati, kailangan niya uling magsinungaling sa kanyang mga magulang tungkol sa kanyang trabaho at kung saan ba talaga siya pupunta. Nay, alis po muna ako. Sabi kasi ni Sir Onad, may project na naman kaming pupuntahan. Malapit lang naman daw po. Kaya lang, mamaya niya pa sasabihin kapag nagkausap kami. Wala kasi siyang sinabing detalye. Wika pa ni Haji na tinanguan naman ang ina nito. Baka naman nagpapagod ka ng sobra dyan sa ginagawa mo, anak. Mag-iingat ka palagi, ha? Bili nito sa anak. Pinagmasdan pa ni Aling Sofia ang anak habang isinusukbit sa leeg ang SLR camera nito. Tapos lumapit at nagmano. Ngumiti si Haji sabay sabing, "Huwag po kayong mag-alala, Nay. Saglit na naman po ako. Hindi ako magpapagabi." Tumango lang ang ina at tumalikod na agad si Haji sa kaumalis. Tulad ng dati, pasimpleng lakad lang ang kanyang ginagawa. Hindi nagmamadali. Katamtamang bilis lang, kasabay ng kaunting pagmamasid sa kanyang nadaraanan. Sa isang iskinita siya dumaan papalabas, hanggang sa matanaw niya na ang kalsada. Tamang-tama, dito na ako mag-aabang ng taxi. Wika niya pa sa kanyang sarili. Nakatayo lang siya at patingin-tingin sa kalsada, hanggang sa mapansin niya ang isang bahay, ilang bloke ang layo sa kinaroroonan niya. Napansin niya na nagkakagulo ang mga tao sa banda roon, kaya nagtatakang napatitig siya ng todo. May mga nakapansin din sa komosyon, dahilan para mahila niya ang kanyang sarili na lumapit na lang din at makiosyoso. Habang naglalakad ay may nakasabayan siya sa kalsada, isang babaeng balisa at tila namumutla. Pawisan ito na animoy may kinalaman sa kung anumang nagaganap sa bahay na lalapitan niya. Hindi napigilan ni Haji ang sarili na kalabitin ang babae. "Miss, ano palang nangyari doon?" Biglang huminto ang babae kaya nakita niya ng malinaw ang itsura nito. Nangangalumata na animoy ilang gabi nang hindi natutulog. Maputla at kitang-kita ang pagkabahala sa anyo nito. "Hindi mo ba alam kung ano ang nangyayari? May nabiktima na naman ang aswang. May aswang na bumibiktima dito sa lugar natin." Natatakot na wika pa ng babae. Aminado si Haji na labis siyang nagulat sa naging itsura ng babae. Nanginginig pa ito at nandidilat kung makatingin sa kanya. Parang lumaklak ito ng litro-litrong kape para hindi makatulog. Noong makalapit na si Haji sa nasabing bahay, ay may nakita siyang pulis na abala sa pagkuha ng larawan at pag-ungkat ng bangkay. Isang lalaki ang nakita niyang kasalukuyang inilalabas mula sa bahay na iyon. Nakalagay ito sa isang cadaver bag. Nakatakip ang ilong ng mga investigador, maging ng mga residenteng naroon. Habang inilalabas ang bangkay, ay nagmakaawa ang nakasabayang babae ni Haji na buksan muna ang cadaver bag. Siya raw ang anak noong namatay. Pumayag naman ang mga pulis at hinayaan ang babae na silipin ang labi ng kanyang ama. Pumalahaw ito ng iyak dahil sa nakita. Tila ba hindi makapaniwala sa sinapit ng kawawang matanda. Nang makita ni Haji na may bitbit pang buntot pagi ang matanda, ay alam na kaagad niya na hindi normal ang sinapit nitong kamatayan. May nakasagupa itong aswang. Base sa initial report ng otoridad, nakitaan ng senyalis ng panlalaban ang nasabing biktima, kaya ito nagtamo ng mga kalmot sa katawan. Pinaniniwalaang isang mabangis na hayop ang may kagagawan sa nasabing pagpatay. Pero iyong babae kanina ay ipinagsisigawang aswang talaga ang may kagagawan sa kamatayan ng kanyang ama.
Kaagad namang sinimplihan ni Haji ang bangkay. Kinuhanan niya ito ng litrato, maging ang kamay nito na may hawak pang buntot pagi ay nakunan niya rin. Pati na sa loob ng bahay kung saan nagkalat ang mga bawang at asin. Lahat ng iyon ay hindi maipagkakailang mga pangontra laban sa aswang. Ginaganahan na si Haji sa pagkuha ng mga larawan nang mapuna siya ng isang tambay. "Uy, Chip! May nangunguha ng litrato oh!" Napaatras naman kaagad si Haji. Mas lalo siyang nailang nang makitang pinagtitinginan siya ng mga tao. Kaya ganun na lang ang pag-atras niya. "Hindi ah! Wala akong kinukuha!" Defensive niyang sagot sabay kumaripas na ng takbo papalayo. Hindi na rin siya hinabol ng mga pulis nang makitang mabilis siyang nakapara ng taxi at sumakay. Hinihingal pa siya nang sabihin sa taxi driver ang address na kailangan niyang puntahan. "Ano kayang nangyari doon, bossing no?" Usisa ng driver sa kanya. May pinatay ho manong. Kawawa nga eh. Ang daming kalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Parang galit na galit ang kung sino mang pumatay roon. Umiling ang taxi driver. "Naku, malakas ang kutob ko. Hindi yun normal na kriminal. Baka aswang ang may gawa noon." Sambit ng driver na nakapagpalingon kay Haji. Nagtaka siya kung bakit parang may alam na kaagad ang matanda tungkol sa mga aswang. Umiling na lang si Haji para huwag nang mapahaba ang usapan. "Hindi ko po alam manong eh. Napadaanan po kasi ako. Siyempong nakita ko yung kaaway ko. Kaya no choice ako kundi magtatakbo pa palayo." Aniya na ikinatawa naman ang matanda. "Papaanong hindi ka mapapansin agad? Ang kintab ng buhok mo. Daig mo pa yata ang dinilaan ng sawa." Wika nito, kaya naman nagtawanan na lamang silang dalawa. Makalipas ang ilang sandaling ipinagmamaneho siya ng matanda, ay nakarating na sila kaagad sa kanyang destinasyon. Nagmamadali na lamang siyang bumaba at muling nagdoorbell sa gate ng kanyang bus. Pinagbuksan naman siya ng isang may kabataang gwardiya na siya ring nagbukas sa kanya noong nakaraan. "Uy, Sir Haji! Nariyan ka pala. Halika, pasok ka. Kanina ka pa hinihintay ni Boss Onad." Nilakihan nito ang pagkakabukas sa maliit na gate para makapasok si Haji. "Uy, salamat Carlo." Nilagpasan niya na ito. Katulad ng nakagawian, naghihintay na naman sa loob ng kanyang study room si Sir Onad. Naabutan niya itong pinagmamasdan ang isang larawan na nakunan niya sa Batangas noong minsang nagpunta siya doon para sa kanyang unang assignment. "Sir Onad," bati niya na kaagad namang ikinalingon ng matanda. "Haji, my boy! Halika, maupo ka!" Kaagad namang sumunod si Haji. Nakailang kurap pa siya nang magkatinginan sila ni Sir Onad. "May bago akong assignment para sa iyo, iho." Wika nito sabay abot ng isang envelope. Katulad ng dati, may kasama na namang 10,000 pesos ang bawat impormasyon na kailangan niyang basahin. Ang kanyang next assignment ay gagawin sa Mindoro. May kalayuan na nga ito at sa totoo lang, hindi niya alam kung mananabik ba siya o kakabahan. Paano'y ito ang magiging unang pagkakataon na makakapagbiyahe rin siya ng malayo at unang pagkakataon na malalayo siya sa kanyang pamilya. Gayunpaman, napakurap siya ng ilang beses nang makita ang may kakapalang lilibuhin sa loob ng sobre. Alam niyang malaking tulong iyon para sa kanyang pamilya habang nasa malayo siya. "Ang layo po pala ng sunod na assignment ko, Sir Onad." Wika niya na ikinatango naman kaagad ng kanyang amo. "Sabi ko naman sa iyo, di ba? Habang tumatagal, mapapalayo tayo hanggang sa makilala natin lahat ng uri ng aswang sa buong Pilipinas." "Sikat na manghihilot po ito sa Mindoro. Ano naman po ang meron sa kanya?" Nagtatakang tanong ng binata. Base sa sinabi sa kanya ni Sir Onad, may mga ibang impormasyon na wala roon sa envelope.
at siya na ang umalam kapag naroon na siya sa lugar. Sir, saan nyo naman po pala nakukuha ang mga impormasyon na ibinibigay nyo sa akin? Hindi kaagad nakasagot si Sir Onad na tila ba iniisip pa ang mga sasabihin. Ilang saglit lang ay ngumiti sa kanya ang matanda. Sa mga kakilala ko, mga impormasyon na binabahagi sa akin ng aking mga kakilala. Ilan sa kanila ay nabiktima rin dati ng mga aswang, kaya alam nila ang mga bagay na iyan. Paliwanag pa ng amo ni Haji na sa tingin niya rin ay impromptu lang na tinahi ang mga nasabing alibay. Tila may hindi tama sa mga sinasabi sa kanya ni Sir Onad, ngunit mas pinili niyang manahimik na lamang. Para sa kanya, mas maigi na iyong hindi niya pinapakialaman ang mga bagay na itinuturing ng kanyang amo na personal. Huwag kang mag-alala, Haji. Lahat ng nakukuha kong impormasyon ay totoo dahil kailangan ko itong mailathala sa aking magazine. Alam mo na, business integrity. Pero para saan naman po, Sir Onad? Simple lang, iho. Ito ay para mamulat ang mga tao sa makabagong henerasyon tungkol sa panganib na nagtatago sa mga probinsya o kahit dito sa syudad patungkol sa mga nasabing nilalang. Alam mo na, karamihan sa mga tao ngayon ay totoong nakakarinig ng mga kwentong aswang. Kaso lang, hindi ito masyadong napapahalagahan. Dahil karaniwan, kapag nagkikwento ng tungkol sa mga aswang, ay natatawag na may saltik sa utak ang nagsasalaysay. Tulong ko na lang ang mailalathala ko para isipin ng mga tao na may mga nilalang talagang imposibleng mag-exist sa ating mundo. Pero totoong nariyan lang sila. Sa bagay, may punto po kayo, sir. Pasensya na po, Sir Onad, ha, kung masyado ako matanong. Siyempre po, curious lang din ako sa mga ganitong nilalang. Nakilan ko lang din naman na-discovery na totoo pala sila. Kung hindi nga lang siguro ako mismo ang nakasaksi, mahirap din paniwalaan. Humalakhak si Sir Onad at tinapik ang balikat ni Haji. No problem, iho. Siya nga pala. Sa susunod mong pupuntahan, may contact person ka na roon. Siya ay isa sa anak ng dati kong tauhan na nagretiro na. Si Tikoy. Siya ang makakasama mo sa project na ito. Ano, handa ka na? Wika pa ni Sir Onad, sabay iniabot ang kanang kamay sa binata. Tinanggap naman ito ni Haji at nakipag-shake hands. Kopya po, Sir Onad. Pangako, hindi po kita bibiguin. Tumango-tango naman ang amo habang malawak ang ngiti. Pagkatapos ng usapan nilang iyon ay tumalikod na si Haji at lumakad na. Hindi na niya kailangan pang maghintay dahil ayon kay Sir Onad, nasa salas na ang kanyang mga dadalhing gamit. Kailangan lang niyang balikan ang mga iyon. Dahil hindi naman pwedeng makita ng mga magulang niya ang maleta na kanyang dadalhin sa biyahe. Kinabukasan, iyon na ang araw ng pag-alis ni Haji. Hindi naging mahirap sa kanya na kausapin ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang pag-alis. Sa katunayan, napakarami pa nga nitong pinabaon. Mag-iingat ka sa kabuyaw, anak, ha? Kukuhanan mo kami ng mga picture na mga gamit ni Rizal. Oo naman po, Nay. Basta kayo rin po, ha, mag-iingat dito. Abay, oo naman, anak. Siya nga pala, tumawag si ate mo kanina. Pasalubong niya raw, huwag mong kakalimutan. Tumawa lang si Haji. Kahit kailan naman ay hindi niya makakalimutang magdala ng pasalubong para mas maging makatotohanan na may dinayo siyang lugar. Sumakay na nga siya ng taxi papunta kina Sir Onad para kunin ang mga gamit na kanyang dadalhin. Naabutan niyang ang gwardyang si Carlo lang ang naroon. Umalis raw ang amo at baka gabi pa ang balik. Kaya tinulungan na siya ni Carlo na ilagay sa taxi ang maliit na maletang kanyang dadalhin. Pagkatapos ay nagpahatid siya sa terminal ng bus na maghahatid naman sa kanya sa Batangas Port. Doon siya sasakay ng lancha pa Mindoro. Kinailangan lang niyang magsinungaling sa mga magulang
at sabihing nasa Laguna lang siya para wag nang mag-alala ang mga ito. May cellphone naman siya, kaya alam niyang kapag may emergency ay matatawagan niya kaagad ang kanyang boss. May 1 oras mahigit din ang ginugol niya sa karagatan. Alam niyang mapapadali ang kanyang pagpunta sa nasabing lugar dahil ang lalaking makakasama niya sa misyon na si Tikoy ay nakaabang na sa pantalan at naghihintay na lang sa kanya. Sa bahay ni na Tikoy siya mananatili. Habang nasa cellphone ay napag-usapan na nila ang magiging plano. Darating si Haji sa bahay ni na Tikoy bilang isang kaibigang journalist na taga Maynila na nagsasagawa ng research tungkol sa struggles ng isang babaeng nagdadalang tao, kung papaano at kailan masasabi na naglilihi ang isang buntis, kung may dapat bang gawing aksyon tungkol dito, at kung papaano ang mga dapat gawin sa oras ng panganganak. Nang makita ni Haji na pababa na sila ng lancha, inihanda na niya ang kanyang mga kagamitan. Nagsuot siya ng peking bigote at naglagay ng hikaw sa kaliwang tenga. Nagsuot ng eyeglasses at katulad ng dati, sukbit na naman sa leeg niya ang kanyang SLR camera habang inaayos ang nakapumadang buhok. Ibang personalidad man ang kanyang nakikita sa mukha, pero alam niyang parte lamang ito ng kanyang trabaho. Mayroon din siyang isang peking ID na gagamitin bilang palatandaan na nagtatrabaho nga siya sa isang kumpanya. Nasa labas na siya ng pantalan nang matanaw niya si Tikoy. Pinagmamasta na pala siya nito kanina pa. Nagmadali siya sa paglalakad nang hindi sinasadya na mabangga siya ng isang babae. Nahulog pa ang kanyang cellphone, kaya naman nagmadali siyang dinampot iyon. Lingid sa kanyang kaalaman, nagkapalit sila ng cellphone ng babaeng nakabanggaan niya. Ang cellphone nito ang kanyang nadampot na sinasadya naman talaga ng babae. Dahil ito ay walang iba kundi si Syra. Manghang napatitig si Haji sa babae at balak sanang magpakilala. Ngunit nang maalala niya na nasa misyon siya, ay hindi niya na itinuloy ang binabala. "Pasensya ka na, miss, hindi kita nakita." Hinging paumanhin ni Haji. Tumawa ang babae at nasilayan niya ang magaganda at pantay-pantay nitong mga ngipin. "Nakakatuwa ka naman. Sa laki kong ito, hindi mo ako nakita?" Tugon ng babae. Nagpapasalamat na lang din sa isip niya si Haji dahil tila hindi siya nakikilala ni Syra hanggang sa makalapit na sa kanila si Tikoy. Hindi lang niya maiwasang magtaka kung ano ba ang ginagawa ng babae sa lugar na iyon. "Pasensya na, miss, nagmamadali kasi ako." Hinging dispensa niya pa. Kaya naman, nag-flip hair na lang bigla ang babae at inirapan siya. Lihim na natawa si Haji. Kakaiba pala kung makiharap sa ibang tao si Syra, may pagkamataray. "Paring Haji, may problema ba?" Untag sa kanya ni Tikoy. Umiling si Haji at nagpapasensyang umiti sa dalaga. "Miss, sorry talaga ha, kailangan ko na umalis." Aniya at kaagad na itong tinalikuran. Nang makasakay ng sasakyan ang dalawang lalaki ay napatawa si Syra sa kanyang sarili. Hindi niya akalaing kaya niya palang magpanggap na mataray sa harapan ni Haji. Nang umusad na ang sinasakyan nito ay nagtaka siya. Saan naman kaya pupunta ang lalaking iyon? Isa sa mga dahilan kung bakit niya binaga ang binata ay dahil kailangan niyang lagyan ng tracker ang kahit anong kagamitan nito na una niyang mahawakan. Pero habang pinaplano ang bagay na iyon, napagtanto niyang mahihirapan siyang gawin iyon. Kaya naisip niyang gumamit ng cellphone na kahalintulad ng unit na ginagamit ni Haji at iyon ang nilagyan niya ng tracker para masundan niya ito ng palihim. "Hindi ka makakapaglihim sa akin, Haji. Alam kong pupunta ka sa lugar kung saan may aswang. Bakit mo ba kasi isinusugal ang sarili mo sa mga halimaw na iyon para lang sa pera?" Bulong ni Syra sa sarili. Usok na lamang ng sasakyan ang nagpaiwan sa kanyang kinaroroonan.
Alam niyang nagduda si Haji sa kanya nang makita siya nito, o marahil baka hindi rin siya nakilala. Alam niyang matalino ang binata kahit pa hindi ito nakapagtapos ng pag-aaral dahil nag-background check siya tungkol rito. Kinuha niya ang laptop at naghanap ng mapagpipwestuhan. Napangisi siya nang makitang umuusad ang binata papunta sa lugar na balitang may nananahang tiktik. Susundan niya ito ng palihim. Samantala, sa bahagi naman ni Haji, nag-uusap sila ni Tikoy. Tikoy, ang misyon ko ay maghanap ng buntis sa tulong mo. Sila ang madalas biktima ng mga aswang ayon pa kay Sir Onad. At kadalasang nangyayari ito ngayon sa lugar nyo. Tumango si Tikoy. Kilala ko pre, ang manghihilot na sinasabi mo. Isa yang sikat na kumadrona sa lugar namin. Iniingatan siya ng mga tao. Kaya kailangan natin kumilos ng palihim. Hindi natin alam kung ano ba ang pwedeng mangyari sakali mang may makaalam na minamatyaga natin ang kumadronang iyon. Wika pa ng binata. Dagdag pa ni Tikoy, matagal lang nang bibiktima ng mga buntis ang manghihilot na si Aling Monica. Gayunpaman, hindi lahat ng lumalapit sa kanya ay nakukunan o namamatayan ng bagong silang na sanggol. Pinipili niya lang ang mga nakatira sa mas liblib pang baryo o mga babaeng walang sapat na panggastos sa ospital. Kung ganun, kailangan natin maghanap ng babaeng buntis na pwede nating samahan kay Aling Monica para naman masimulan ko na kaagad ang trabaho ko. Ani Haji, kaya nag-isip agad si Tikoy. Alam ko na pre, yung dating kaklase ko si Sheila, isa siyang single mom. Tinakbuhan na iyon ng nobyo, ilang buwan na ang nakararaan. Kaya wala nang magagalit sakali mang lapitan natin siya. Nagliwanag kaagad ang mukha ni Haji. Mukhang magiging madali ang trabaho niya sa Mindoro kung mabilis mag-isip ang kanyang partner na si Tikoy. Nang makarating sila sa bayan, mabilis ang nilibot ni Haji ang paligid. Kakaibang kakaiba ito sa kanilang tahanan sa Maynila. Masarap pagbakasyonan rito dahil maraming puno na nagbibigay ng lilim sa bawat kalsada. Presko ang hangin at maraming sariwang gulay at prutas. Ang mga bahay ay hindi rin dikit-dikit katulad sa kanila sa squatters area. May sariling mga bakuran ang bawat tahanan at malayo sa isyu sa isa't isa dahil abala ang lahat sa kanya-kanyang hanap buhay. Nagpahinga lang sila sandali at nagpahangin. Habang pinagpaplanuhan ang mga gagawin, humihigop sila ng kaping barako at nilagang kamote. Kahit payak ang kanilang merienda, ay sarap na sarap si Haji na lantakan ito. Panay naman ang titig ni Tikoy sa kanyang makintab na buhok. Paring Haji, ano nga palang inilalagay mo sa buhok mo? Para kasing gusto kong gayahin eh. Manghangwi ka pa ni Tikoy. Tumawa naman ang binata. Pumada lang ito Tikoy. Ayoko kasing gumaya sa iba na gumagamit ng gel. Mas gusto ko ito. Wika niya na ikinatango naman ni Tikoy. Ngayon naman, siya ang napatingin sa lalaki nang tumayo ito at nagpunta sa isang banggerahan. Ano yan Tikoy? Ipinakita sa kanya ni Tikoy ang isang pinatulisan na sibat na yari sa kawayang bagakay. Ito ang ginagamit ko paring Haji panlaban sa mga aswang. Hindi basta-bastang nilalang ang assignment natin. Isa itong tiktik, kaya dapat alam natin kung paano ito labanan. Dagdag pa ni Tikoy, minsan na siyang nakakita ng aswang nang gabihin siya sa pag-uwi. Nakapwesto ang nilalang sa bubong ng bahay ng isa sa kanyang mga kapitbahay na may buntis. Nakasilip ito sa butas na parte ng bubong at inilawit ang malasinulid na dila para tikman ang lasa ng bawat babaeng buntis na binabalak niyang mabiktima. Tumango-tango si Haji. Kahit papaano naman ay nag-research din siya kaunti patungkol sa nasabing nilalang. Kapag sinabi kasing aswang,
Iisang klase ng halimaw na kaagad ang nababanggit. Hindi alam ng nakararami na may kani-kaniyang katangian at kakayahan ang bawat uri ng aswang, kaya sila naiiba ng pangalan. Ang mga tiktik ay maliksi at mabilis kumilos, balingkinitan ang katawan, at mas lalo pa itong pinapapayat para mas mabilis silang makagalaw at hindi rin gaano kabigat kapag nasa bubungan ng bahay ng buntis. Ngunit dahil natatanaw na iyon ni Tikoy, hindi na ito nawala sa paningin niya. Nang makita niyang binabalak na naman itong mambiktima, ay kaagad na siyang sumaklolo. Kinalaban ang aswang at sinaksak sa tiyan gamit ang pinatulisang bagakay. Nasugatan niya ang aswang at nakatakas, pero alam niya na mahihirapan iyon na magpagaling agad-agad dahil sa taglay na kakayahan ng bagakay na magpalala ng sugat ng isang aswang. Nabalitaan nila noon na nagkasakit daw sa tiyan si Aling Monica at ilang araw ding hindi nagpakita sa mga tao, kaya dito mas lumakas ang duda niya na may kinalaman ang matandang ginang sa gumagalang aswang sa kanilang bayan. Pagkatapos nilang magmerienda, nagpahinga lang sila sandali. Saka nagpasya na naman na umalis. Tinungo nila ang bahay ng dalagang sinasabi ni Tikoy na nagngangalang Sheila. Nasa kabilang kanto lang ang bahay noon, kaya ilang minuto lang din ang ginugol nila para marating ang bahay nito. At naabutan nga nila ang babae na nagsasampay sa labas. Nasa loob naman ang ina nito na mukhang namamalansya. Nakatanaw sa may bakod ang dalawa. "Paring Haji, yan si Sheila. Nanay niya lang ang kasama niya dyan. Bali, iniwan siya ng lalaki na kabunti sa kanya." Napailing si Haji. Hindi sa sinasaway niya ang ama ng ipinagbubuntis ni Sheila, pero napaka-iresponsable nitong klase ng ama. Kung hindi naman pala nitong kayang panagutan ang ginawa, bakit niya pa binuntis? Marami namang paraan na makuha ang sarap na walang maiiwang pahirap sa parte ng babae. Matapos magpakawala ng malalim na buntong hininga, ay nagsalita na si Haji. "Kung ganun, simulan na natin ang plano." Tumango naman si Tikoy. Lumapit na silang dalawa sa tahanan ni Sheila. Dahil kilala na ng babae si Tikoy, si Haji na lamang ang ipinakilala niya rito. Hindi talaga lubusang klaro kay Tikoy ang tunay na dahilan ng misyon ni Haji sa kanilang lugar patungkol sa mga aswang, dahil likas na mapaglihim si Sir Onad sa mga ganitong bagay. Pero wala na siyang panahong alamin pa ang mga iyon. Bayad naman siya para sa serbisyong maging gabay ni Haji sa kanilang lugar at sa katahimikan niya kung sakali mang may magtanong sa kanila sa totoong pakay ni Haji. Pinakilala niya si Haji kay Sheila bilang isang journalist katulad ng kanilang napag-usapan. Alam niyang taga-syudad si Haji, pero hindi niya lubusang akalaing ang mga kaugalian ng mga tao sa Mindoro, maging ang tono ng pananalita, ay halos maging kuhang-kuha na nito. "Halika, tuloy kayo." Magiliw na bati ng babae sa kanila. Nakangiti ding sumalubong ang nanay nitong si Aling Angie. Nagkukumahog si Sheila sa pagdampot ng mga gamit sa sahig. "Pasensya na ha, makalat." Nahihiyang wika pa nito. "Ayos lang yun, miss." Sagot naman ni Haji nang initian ang babae. Malaki na ang tiyan ni Sheila na tila ba hindi magtatagal ay manganganak na ito. Kitang-kita na rin sa kilos ng babae na hirap na ito at sapu ang tiyan sa tuwing humahakbang. "Pasensya na po sa istorbo, Miss Sheila. Isa akong journalist na nagtatrabaho sa isang kumpanya. Nais ko sanang hingi ng iyong pahintulot na ma-interview ka tungkol sa hirap na dinadanas ng mga buntis." Namimilog naman ang mga mata ni Sheila sa narinig. Makailang beses na kumurap-kurap at namula. "Naku, marami naman pong buntis dyan, sir. Hindi po yata ako bagay sa ganyan. Hindi magandang ehemplo sa isang babae na ma-interview nang wala ang kanyang asawa."
Solo na lang kasi ako na inaasikaso ang sarili kong pagbubuntis. Hindi ako pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa akin. Ngumiti si Haji at ipinakita ang kanyang kamera. Hindi naman mahalaga kung may asawa o wala. Nakafocus naman ang mga tanong at impormasyon tungkol sa aktual na dinadanas ng buntis, hindi sa relationship. Bale, ang main target ng interview ay tungkol sa hirap ng paglilihi, mga morning sickness, tapos ang expected na magiging reaksyon sa panahon ng paglilabor. Tapos, tips para mapagaan ang buhay ng isang buntis. Hindi lang sa paghahanda ng mga kagamitan ng bata, kundi ang pag-iensayo na din kung ano ang pagkain na kailangan kainin. Mahabang paliwanag pa ni Haji. Kaya naman sa bandang huli, napatango na kaagad si Sheila. Panay ang kuha ni Haji ng larawan kapag nagsasalita ang babae. Ipinapakita nito ang kanyang mga inihahandang damit sa nalalapit na paglabas ng kanyang anak. Ibinabahagi pa nito kung saan siya manganganak. Oo nga pala, naka-schedule ako ngayon na magpahilot. Imporma pa ni Sheila na ikinagulat ni Haji. Ha? Hilot? Hindi ba't bawal hilutin ang isang buntis? Sumagot naman ang babae. Oo, tama ka, bawal nga yun. Pero dito sa amin, lalo na kung nagpapaalaga ka sa isang kumadrona, may ibang hilot na ginagawa sa isang buntis. More on, regular check lang kung nasa tamang posisyon pa ba ang bata at inaayos ang matres. Hindi talaga minamasahe, kagaya ng normal na ginagawa ng mga masahista. Ah, okay. Pasensya na. Tamang-tama at nabanggit mo. Hindi ko kasi alam yun eh. Maidadagdag ko yun na impormasyon sa article ko. Sagot ni Haji na natutuwa sa kanyang isipan dahil ito na ang inihintay nilang pagkakataon para makita ng malapitan ang manghihilot na siya ding tinaguri ang aswang sa lugar na iyon. Dahil sa maraming beses di umano'y pambibiktima nila sa mga lumalapit sa kanya na mga buntis. Sinabi ni Haji sa babae na kung ayos lang nasasama sila rito sa pagpunta sa nasabing kumadrona. Hindi naman tumanggi si Sheila. Palagi ako nagpapahilot kay Aling Monica. Sa kanya ako madalas magpunta kapag sumasama ang pakiramdam ko o kung kailangan kong ipaayos ang lagay ng bata sa aking sinapupunan. Napakalikot kasi at panay ang ikot. Kaya nag-aalala ako, baka maging baliktad ang posisyon kapag oras na ng aking panganganak. Mahirap pa naman manganak kapag baliktad ang bata. Tsaka, hindi naniningil ng pera si Aling Monica. Sapat na sa kanya na mag-iwan kami ng unang sinuot na damit ng pinakapanganay na sanggol na ipapanganak. Mahabang paliwanag pa ng dalagang ina. Magkahalong taka at gulat naman ang naging reaksyon ni Haji. Para saan naman iyong damit na sinasabi mo? Kilala din kasing mananambal iyong si Aling Monica. Ang mananambal ay babaeng bersyon ng albularyo dito sa amin. Gumagawa siya ng agimat mula sa tela, mula sa pinakaunang sinuot na damit ng sanggol na ipinapanganak. Lalo pang namanga si Haji sa sinabi ng batang ginang. Hindi niya akalaing may ganoong paniniwala pala ang mga tao sa lugar na iyon na pinatunayan naman ni Tikoy na totoo. Ayon rito, may dala din siyang tela sa kanyang bulsa. Galing sa punit na damit ng kanyang nakababatang pinsan. Dagdag pa nito ang nasabing tela ay nilalaki pa ng orasyon ng isang albularyo kung saan ang sino mang may hawak ng nasabing tela ay hindi kailanman makakahanap ng kaaway. Sa halip, sila ay kakaibiganin at magiging magiliw sa kanila ang mga tao. Katulad ng isang sanggol na kapag nakikita ng mga tao ay nalilibang at hindi kinakainit ng ulo. Saglit silang naglakad hanggang sa makarating sa bahay ng kumadrona. Pagkarating roon ay pumasok sila sa tahanan nito. Kumabog agad ang dibdib ni Haji nang makita ang itsura ng tahanan ng manghihilot. Wala namang nakakalat na kahit anong magtuturo sa kanya na isa siyang aswang. Pero may nalalanghap silang kakaibang amoy sa loob.
parang malansa na nabubulo. Palihim na sinimulan ni Haji ang manguha ng larawan. Sa sala, sa kusina, at kahit pa nahihirapan siyang makunan ang anggulo ng silid, ay nakuhanan niya pa din. Nang makita nilang papalapit na sa kanila si Aling Monica, binitawan niya ang kamera at nagpakilala rito. Haji, siya nga pala si Aling Monica, ang manghihilot at tagapagpaanak rito sa amin. Pagpapakilala ni Sheila na ikinatango ni Haji. Puti na ang lahat ng buhok ni Aling Monica. Ang muka ay hindi pa gaanong kulubot, pero may kakaiba sa kanyang aura at mga tingin. Medyo matalim at pailalim. Napakislot ang binata nang mapansing may kung anong likido ang gumagapang sa kanyang bulsa, pababa sa kanyang hita. Malamang kumukulo ang langis na nakasilid sa botelya na siyang pabaon sa kanya ni Sir Onad. Ibig sabihin nito, positibo. Isang aswang nga ang ginang na kanyang kaharap. Hindi nagsasalita ang ginang pero naghuhumiyaw ang kakaibang presensya nito na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam kay Haji. Maski si Tikoy na nasa labas at naghihintay sa balkonahe ay hindi rin mapakali. Alam nilang malakas ang pakiramdam ng matanda pero wala silang balak na magpabuko. Ito ba ang lalaki na kabuntis sa'yo, Sheila? Nakangising tanong ng matanda. Namula si Sheila at umiling. Naku, hindi po Aling Monica. Isa po siyang journalist. Bali, ini-interview niya lang po ako para sa isang magazine na i-feature ng kanilang kumpanya. Ang topic raw kasi ay tungkol sa mga struggle ng isang buntis. At lahat ng bagay tungkol dito. Tumango na lamang ang matanda at pinapwesto ang babae sa kawayang papag. Sinimulan nang hilutin ang tiyan ng dalagang ina. Kabuwanan mo na, iha, hindi ba? Tanong nito habang hinihimas ang tiyan ng buntis. Si Haji naman ay panay ang kunyaring pagtingin sa paligid. Pero kapag hindi napapansin ng dalawa, ay kinukuhanan niya ang mga ito ng litrato. May close-up na kuha din siya sa mukha ni Aling Monica. Hindi siya napapansin ng dalawa dahil sinadya niyang i-off ang flash ng kamera para safe siya sa kanyang mga galawan. Nagsalita ang dalaga. Aling Monica, sana po wala kayong lakad ngayong linggong ito. Nararamdaman ko na kasi na hindi na magtatagal ay manganganak na ako. Banggit bigla ni Sheila na ikinangisi ng ginang. Hindi nakaligtas sa paningin ni Haji ang kakaibang kislap sa mga mata nito nang marinig ang pagkakasabing malapit ng mga anak ang babae. Huwag kang mag-alala, iha. Imo-monitor kita ngayong linggo. Saan ka nga pala nakatira? Tumaginting kaagad ang pandinig ni Haji at Tikoy dahil sa interesadong tanong na iyon ni Aling Monica. Alam nilang may binabalak na itong hindi maganda, kaya kailangan na nilang maging alerto. Hindi nagtagal ay natapos na rin ang paghilot kay Sheila. Sinamahan nila ito papauwi at nagpasalamat naman ang babae sa kanila. Maraming salamat sa inyo ha, sa pagsama niyo sa akin Haji tsaka Tikoy. Sana makahingi din ako ng kopya ng magazine kapag na-release niyo na. Tila na nanaginip nitong wika na ikinatawa ng dalawang binata. Sige, huwag kang mag-alala, papadalhan kita kapag na-release na. Tipid na wika ni Haji. Nagpaalam kaagad ang dalawa para bigyan si Sheila ng oras na makapagpahinga. Umuwi sila ni Tikoy para ihanda naman ang pag-aabang sa aswang sa kinagabihan. Nagsalita si Tikoy. Narinig mo ba yun, paring Haji? Tinanong ni Aling Monica kung saan banda ang bahay nila Sheila. Kaya malamang siya na ang susunod na biktima ng aswang. Namumuro na talaga sa bayan namin ang nilalang na iyan. Nangangalit ang bagang na wika ni Tikoy. Tumango naman si Haji bilang pagsang-ayon. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Dalawa tayo magbabantay. Sagot naman ni Haji. Kinagabihan nga,
Bumalik sina Tikoy at Haji sa bahay nila Sheila. Ngunit hindi na sila nagpakita sa babae. Ginawa nilang komportable ang kanilang mga sarili sa tapat ng tahanan ng babaeng buntis habang naghihintay ng takdang oras. Ilang sandali lang, may napansin silang tila lumilipad na tela sa ere. Hindi naman literal na lumilipad, kundi parang nadadala lang ng ihip ng hangin. Sumabit ito sa bubong, kaya buong akala nila noong una ay wala lang iyon. Ngunit nang itapat ni Haji ang kanyang kamera sa kapirasong telang iyon, ay napagtanto niyang hindi lang ito tela. May katawan ito na korteng tao, na kung ordinaryong mga mata lang ang manonood ay hindi talaga magdududa. Kinuhanan niya ito ng larawan at muling tinignan. Putya, Tikoy! Nalinlang tayo ng aswang. Nasa bubong na siya. Ha? Ano? Inihanda kaagad ni Tikoy ang kanyang sukbit na itak at sibat na yari sa bagakay. Si Haji naman ay nakahawak sa kanyang kamera. Naghihintay ng tamang pagkakataon na makakuha ng litrato. Muling tinignan ni Haji ang bubungan. Nakayuko na ang nilalang na nasa anyong tao. Sa pagkakataong ito, nakasilip ang nilalang sa butas ng bubong. Tila ba pilit inilalawit ang dila para abutin ang kung sino mang nasa loob ng bahay. Dito na kumilos si Tikoy. Bago lumapit ay dumampot muna siya ng bato na kasing liit ng kanyang hinlalaki, pero sapat para umagaw ng atensyon ng nilalang. Pinatamaan niya ito kaya napaangil ang aswang. Inisang hakbang nito ang bubong sa kaswabing lumapag sa lupa. Naglalaway at nanilisik ang mapupulang mga mata. Ang kanyang mga braso at kamay ay may hindi pangkaraniwang haba. Nang makita nila ang nakasisindak na mukha nito, naghanda na kaagad si Haji. Kinuhanan sa lahat ng anggulo ang pakikipaglaban ni Tikoy laban sa aswang. Ang pag-angat ng kamay nitong may mahabang kuko, ang panlilisik ng mga mata, at pagnganga na nagpapakita ng mahabang dila nito. Akala mo siguro makakapambiktima ka pa, ha? Angil ni Tikoy at nakipaglaban sa nilalang gamit ang kanyang dalang mga pangontra. Magaling at mabilis kumilos si Tikoy. Lahat ng atake ng aswang ay nasasangga niya. Iwinawasiwas ni Tikoy ang hawak niyang itak, hanggang sa mapagtagumpayan niyang masugatan ang nilalang na iyon sa mukha. Napasigaw ang aswang, ngunit hindi ito umatras. Sumugod itong muli at dumaluhong sa binata. Nakipaggulungan ito sa kanya habang salitan sa pag-atake. Ilang sandali lang, nakahanap ng tiyempo ang aswang para makatakas. Kaagad itong pumasilong sa madilim na kakahuyan na hindi abot ng liwanag ng buwan. Dito na sinundan ni Tikoy ang aswang, ngunit kakatuwang bigla itong naglaho na parang bula. Ha? Nasaan na yun? Malamang tumakas na siya, sagot naman ni Haji. Humakbang si Haji papaalis. Kaagad naman siyang tinawag ni Tikoy. Pare, saan ka pupunta? Tinuro ni Haji ang kadiliman. Kailangan natin sundan ang nilalang na iyon. Ito na ang tamang panahon para mapatunayan natin na si Aling Monica at ang aswang ay iisa. Aniya na mariing ikinailing ni Tikoy. Hindi natin magagawa yan, paring Haji. Mahal na mahal ng mga taong taga rito si Aling Monica. Bagamat may kakaiba sa kanyang pagkatao, hindi may pagkakailang nagtitiwala sa kanya ang aking mga kababayan. Baka mamaya, kapag ipinagkalat natin ang ating nakita, ay tayo pa ang gawa ng hindi maganda. Wika ni Tikoy. Marahas ang naging pag-iling ni Haji. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw ng patunayan ni Tikoy na aswang talaga ang kumadro ng iyon. Mas maigi na iyon kaysa puro paghihinala at walang malinaw na basihan ang pagbibintang. Ang problema nga lang ay hindi nila nakita ang tunay nitong anyo bago maging aswang. Kaya naman hinintay ni Haji na humakbang papawi si Tikoy bago siya lumihis ng daan papunta kina Aling Monica.
Kahit madilim na ang daan, nagagawa pa ding ihakbang ni Haji ang kanyang mga paa nang hindi napapatid. Kailangan lang niya ng isa pang larawan na magpapatunay na si Aling Monica nga ang aswang. May ebidensya siya sakali mang tumanggi ang ginang. Alam niyang nasugatan ito sa pisngi, kaya kapag nakita niya ang sugat sa mukha nito ay walang duda, aswang nga ang matandang ginang. Ngunit labis niyang ikinagulat nang sa kanyang pagdating sa tahanan ng ginang ay mapagtanto niyang bukas ang pinto ng bahay. Wala na ang mahalagang gamit at mukhang umalis na ang ginang. Naku, paano na ito ngayon? Mukhang tumakas na si Aling Monica. Kung ganoon, malinaw na nga na siya ang aswang. Bulong ni Haji sa sarili. Kung gaano kabilis ang pangyayari kanina, ganoon naman kabagal ang pag-usad ng oras sa mga pagkakataong ito. Tila ba inabot na si Haji ng taon sa paghahalungkat sa tahanan ni Aling Monica, sa paghahanap ng patunay na may kinalaman niya ang nasabing matanda sa pagkamatay ng ilang mga buntis sa lugar. Hay, hindi ko alam kung matatawag ba itong successful na misyon. Marami pa akong tanong na walang sagot eh. Pero alam ko namang mapapahamak ako kapag ipinilit ko pang kunin ang mga sagot na iyon. Siguro tama si Tikoy. Hayaan ko na lang ang kasong ito. Kailangan ko na umuwi. Mahabang salaysay ni Haji para sa kanyang sarili. Kasalukuyan niyang pinagmamasdan ang mga litratong nakuha niya sa kamera. Marami-rami na rin naman ito. Pero para sa binata, kulang na kulang ito sa detalye. Hindi niya alam kung makukontento ba sa mga kuha niya ang among si Sir Onad. Hindi niya din naman matawagan ang lalaki dahil huli na nang mapagtanto niyang walang signal sa kanilang kinaroroonan. Sabi naman ni Tikoy, kailangan pa nilang umakyat sa burol para makasagap ng magandang signal. Ganun daw talaga kahirap para sa kanila ang kumontak sa mga tao papunta sa syudad. Wala siyang kahit anong bagay na natagpuan sa loob ng tahanan ng ginang na magtuturong aswang nga ito. Ni hindi niya nga ito naabutan. Kung sana lang nagkaroon siya ng pagkakataon na masundan ang matanda, ay baka naabutan niya pa ito. Sinubukan niya pang maghalungkat sa mga nakatambak na karton sa likod bahay. Ayaw niyang matawag na trespasser, pero kailangan niya makahanap ng kahit isang ebidensya. May nalalangha pa din siyang kakaibang amoy pero walang tao. Walang kapirasong karning makikita kagaya ng natagpuan niya sa Batangas. At walang mga langis na pwedeng gamitin ng isang aswang para magpalit ng anyo. Laglag ang mga balikat ni Haji na nagsimulang humakbang papauwi sa bahay ni Tikoy. Kagaya ng misyon niya sa Batangas, isang araw lang din siya sa Mindoro. Gayunpaman, ipinagpapasalamat na lamang niya na may nagawa naman siyang trabaho kahit kaunti. Sana lang makontento na si Sir Onad sa madadala niyang mga litrato. Malapit na siya sa tahanan ni Tikoy nang mapadaan siya sa isang bahay. Maliwanag at mukhang nagkakagulo ang mga tao sa loob. Sinubukan niya makiusyoso. Isang ginang ang nakasalubong niya sa bakuran, natataranta at balisa. Manang, ano pong nangyayari? Ang anak kong si Helen, mga anak na siya. Pero wala sa bahay niya si Aling Monica. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Malayo ang bayan, kaya alam kong hindi aabot ang anak ko kapag dinala namin doon. Kailangan namin ng kumadrona. Paiyak nitong sambit. Nasapo din ni Haji ang kanyang ulo. Naawa siya sa sinasabi ng ginang tungkol sa anak nitong mga anak na. Natanaw niya mula sa kinaroroonan ang pag-atungal ng buntis. Mukhang nabasag na nga ang panubigan ng kawawang babae. Ibig sabihin, hindi magtatagal ay susunod na ang paglabas ng anak nito. Mabuti na lang at nakita niya ang papalapit na si Tikoy. Bakas din ang pag-aalala sa mukha nito. Pre, bakit ka nawala kanina sa likuran ko? Akala ko talaga bumalik ka doon. Wika nito. Umiling si Haji at mas piniling magsinungaling sa lalaki.
Nako, hindi no. Takot ko lang. Baka nasa paligid lang ang aswang at atakihin niya ako agad. Alam mo naman na pangunguha lang ng litrato ang alam ko. Mabuti naman kung ganun. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung sakaling may mangyaring masama sa iyo. Kahit amo lang natin si Sir Onad, ipinagbilin kanya sa akin. Huwag kang mag-alala, Tikoy. Ayos lang naman ako. Tinapik niya sa balikat si Tikoy. Maya-maya pa, may dinukot na kakaibang bagay ang lalaki mula sa bulsa. Ito, tanggapin mo. Ibibigay ko sa iyo. Kunot noong pinagmasdan ni Haji ang iniaabot ng binata. Isa iyong medalyon na may disenyong banyagang orasyon sa gilid. Tila ba pinalilibutan ang isang bagay na nasa gitna. Nang pakatitigan niya ito, isa palang buto na kulay brown, kasing liit lang halos ng munggo, pero nakadikit sa medalyon. Nagtakang napatingin siyang muli sa lalaki. Ano yan? Hindi siya nakapalag nang isuot ni Tikoy sa kanya ang medalyon. Ito ang mutya ng bulak. Ipinagkakatiwala ko sa iyo bilang proteksyon mo sa lahat ng lakad mo. Alam kong hindi naman delikado ang maging isang litratista. Ngunit mas mabuti na iyong handa ka kahit papaano. Lalo at hindi naman mga normal na tao talaga ang pakay mo makuhanan ng larawan. Tsaka magaan ang loob ko sa iyo at kaibigan na din ang turing ko sa iyo. Kaya sana ingatan mo ang munting regalo kong ito. Namangha si Haji nang makitang tila nagliwanag ang gitnang bahagi ng medalyon. Tila ba nasisihang makilala ang kanyang bagong amo. Pangako, Tikoy, iingatan ko ang bagay na ito. Maraming salamat. Natigil ang kanilang pag-uusap nang muling pumasok ang ginang habang nagsisigaw ng tulong. Tila ba nawawalan na ito ng pag-asa. Rumispondi sila sa nagwawalang ginang. Mabuti na lang, isa sa mga malapit na kapitbahay ang nag-alok ng motorsiklo para masundo ang isa pang kumadrona sa kabilang bayan. Sumama dito ang ama ni Helen, kaya naiwan ang ginang, si Tikoy at si Haji. Si Tikoy ang naatasang magpakulo ng tubig, samantala ang ginang naman ay nagbabantay sa kanyang anak. Si Haji ay sandaling nagpaalam na makikigamit ng banyo. Pansin niyang kakaiba ang itsura ng mga bahay sa probinsya. Madalas na hiwalay ang lutuan at ang palikuran na purong yari sa kawayan ang mga dingding. Ang kanilang inidoro ay hinulmang simento na malinis naman at walang amoy. Ang bubong nito ay yari sa tagpi-tagping sako ng feeds. Walang pintuan pero may kurtina na nagsisilbing tabing para kung sakali mang may gumamit ay hindi rin kita sa labas. Marami nang nangyari sa gabing iyon. Alam ni Haji na sadyang mahiwaga ang mga aswang, ngunit hindi niya lubos akalain na may masasaksihan pa pala siya sa lugar na iyon. Palabas na siya ng palikuran nang makita ang isang nilalang na patalilis na umakyat sa bubong ng tahanan ni Helen. Nagulat siya nang magliwanag din ang suot niyang kwintas. Tila ba inuutusan siyang sundan ang nilalang na iyon. Naningkit ang mga mata ni Haji sa isiping iyon. Malakas ang pakiramdam ko na aswang ang nilalang na iyon ah. Kung ganoon, kailangan ko siyang sundan. Aniya, sumampas si Haji sa likurang parte ng silid ni Helen. Doon niya namataan ang nilalang at nakita pa niya ang dahan-dahan nitong paggapang sa tapat mismo ng kinahihigaan ng umiiyak na buntis. Sugo ng trabaho, kaagad na iniumang ni Haji ang kanyang kamera at kinuha ng litrato ang nilalang na akto ng paglawit ng dila sa butas ng bubungan. Kulay pula na tila sinulid ang nakita niyang ibinababa nito sa butas. Napalunok si Haji at dinagundong ng malakas na kabog ang kanyang dibdib. Ngayon, natitiyak niyang isang ang tiktik ang kanyang nakikita. Nakailang kuha pa siya ng litrato, ngunit hindi niya talaga makilala ang totoong itsura noong nilalang. Marahil ay dahil sa kanyang nakakasindak na anyo. Noong umatungal na ang buntis sa ibaba, kaagad nang kumilos si Haji.
"Tikoy, may aswang dito sa ibabaw! Ihanda mo ang sibat!" aniya at nagdive para daluhungin ang aswang. Nagulat ito at hindi napaghandaan ang kanilang pagbulusok. Matapos niyang sadyang atakihin ang aswang na iyon, buong akala ni Haji mababali ang mga buto niya sa pagkakabagsak sa lupa sa ibaba. Pero nagulat siya dahil nagliwanag ang kanyang suot na medalyon at kagaya ng bulak, magaan ang kanyang katawan na lumapag sa ibaba. "Hayop kang nilalang ka! Kaya pala nagwawalang buntis sa kwarto dahil inaatake mo mula sa itaas!" Angil naman ni Tikoy na siyang sumugod sa aswang. Kay bilis ng paggalaw ng nilalang at humaba ang kamay, saka ginawaran ng mararahas na kalmot si Tikoy. Nasugatan ito sa leeg pero hindi naman malala. Maging ang ginang na nanay ni Helen ay nagsimula ng magtawag ng tulong, pero hindi naman magawang makalapit. Dumampot si Haji ng bato at pinatamaan ang ulo ng nilalang. Umatungal ito pero hindi naman nasugatan. Nang pakatitigan niya ang nilalang, nakita niya ang sugat na likha ni Tikoy dito kanina. Kung gayon, hindi pa tuluyang umaalis ang aswang na hinahabol nila kanina. Muling umatake si Tikoy sa aswang, kaya mas lalo pang kinuhanan ni Haji ang magagandang anggulo ng kanilang laban. Sa bawat paglawit ng dila nito at pagpapahaba ng kuko, maging ang pagnganga na litaw ang matutulis na pangil ay nakukuhanan niya. Nanghina na ang aswang nang magawa itong masugatan ng maraming beses ni Tikoy gamit ang sibat na bagakay. Hinihingal ang aswang at mas lalo pang naging mabalasik ang mukha. "Akin ang sanggol na nasa sinapupunan ng babaeng iyan! Kahit ilang beses niyo pa akong saktan, hindi na magbabago ang katotohanan na minarkahan ko na siya at kukunin ko sa takdang panahon." Wika ng aswang, kaya suminghal si Haji. "Tumigil ka at huwag mo nang ituloy ang binabalak mo sa kawawang babae. Kilala na kita at titiyak itong hindi ka na kailanman mabubuhay ng maligaya kapag pumatay ka ng tao, Aling Monica." Nanlaki ang mga mata ng aswang at pinanlisikan sila ng mga mata. "Hindi ako si Monica!" Angil ng nilalang, saka sila iniwan. Nang hihinang napalupaypay si Tikoy, hindi niya akalaing magagawa niyang itaboy ang aswang dahil sa sugat nito. Pinagpag ni Haji ang sarili, saka inalalayan si Tikoy na makatayo. "Wala man lang tayong napatunayan patungkol sa nilalang na umatake sa atin kanina sa bahay ni na Sheila at maski dito. Pero alam ko na kung si Aling Monica man ito, nangangatog na siya sa takot. Ngayong alam na natin na may aswang din palang naglipana sa lugar na ito." Wika ni Haji. Sa wakas, dumating na din ang isang midwife na siyang nagpaanak kay Helen. Dahil walang nahagilap na kumadrona ang ama ng babae, kaya sinadya na lamang nito ang kapitbahay na may anak na nagtatrabaho sa ospital. At dahil siniswerte sila, naabutan pa ang anak nito na papasok na sana sa trabaho. Nagawang ipakiusap ni na Haji at Tikoy sa nanay ni Helen na kung anuman ang nakita at nakasagupa nila ng gabing iyon ay mananatiling lihim na lamang kung nais nilang maging ligtas. Pagkapanganak ni Helen ay pinayuhan nila kaagad ang mga magulang ng babae na dalhin sa isang albularyo ang dalawa dahil sa takot sa narinig mula sa aswang na minarkahan niya na rin ang sanggol. Sina Haji at Tikoy naman ay umuwi na sa bahay ng huli para makapagpahinga. Balak ni Haji na bumalik ng Maynila kinabukasan, kaya ihahanda pa niya ang mga dadalhin niya sa pag-uwi. Katulad ng dati, tinipon niya uli ang mga litrato sa isang envelope na siyang ibibigay niya kay Sir Onad. Hindi na din siya nakatulog ng maayos sa kakaisip tungkol sa nangyari kanina. Nakahiga lang siya sa kama at tulala. Samantala ang kasama niyang si Tikoy, halos laway na ng butiki sa tindi ng lalim nitong paghili. Naalala ni Haji na mariin ang pagkakasabi ng aswang na hindi siya si Aling Monica. Kung ganoon, sino ito?
Bakit hindi niya makilala ang mga ito? Napamulat siya ng mata nang may marinig na yabag sa may pinto. Nariyan na naman at sinasal kaagad siya ng kaba. Wala siyang maaninag sa dilim, ngunit nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang envelope na may lamang mga larawan. Nang tignan niya ito, ay mas nagulantang siya sa nakita. Nasa larawan si Aling Monica, kasama ang isang hindi nakikilalang babae. Tila ba dinadasalan ito ni Aling Monica hanggang sa ang babaeng estranghera ay nagbago ng anyo. Nagkaroon ng mahabang kuko at pangil. Nagbago ang kulay ng balat. Pumula at nanlisik ang mga mata at naging itim ang kulay ng balat. Sa madaling salita, may ibang aswang silang tinutugis ni Tikoy at hindi talaga ito si Aling Monica. Ang babaeng naging aswang ay lumundag papalayo, ngunit nasundan pa din ito ng kung sino mang mahiwagang litratista. Namataan ang aswang sa bahay ni Sheila, nakipaglaban kay Tikoy, at sa isa pang hindi pamilyar na bahay. Sa tahanang ito, nagtagumpay ang aswang sa kanyang sadya. Pinatay niya ang buntis at dinukot ang sanggol sa sinapupunan nito. Hindi pa nakontento ang nilalang. Nakita ni Haji sa isa pang litrato ang pagdukot ng nasabing aswang sa dibdib ng kawawang hindi pa naipapanganak na sanggol at dinukot ang munting puso nito. Sa halip na kainin ay binalot ito ng aswang sa isang tela, saka lumundag papalayo. Biglang nanlamig si Haji. Mas maselan at kasindak-sindak ang mga kuhang larawan ng mahiwagang litratista. Ngunit tila hindi man lang ito natakot sa ginawa. Sino kaya ang kumukuha ng mga larawang ito? Nang buklatin niya ang sumunod na litrato, nakita niyang pinupuntriyan na naman ng nasabing aswang ang isang bahay na kanina lang ay napuntahan nila, ang tahanan ni Sheila. Nakuhanan sila ng larawan habang nakikipagsagupaan sa aswang. Ang nilalang na tinutugis nila ay may larawan din kung saan pabalik ito sa isang kuweba kung saan naroon si Aling Monica. Dito na pinakuluan ang puso ng sanggol sa isang kawa habang hinahaluan ng iba't ibang kulay na mga likido at mga halamang kakaiba sa paningin ni Haji. Ano ba si Aling Monica? Aswang o mangkukulam? O di kaya manggagamot na nakikipagsabuatan sa mga aswang? Bulong ni Haji sa sarili. Sa labis na pagkalito sa mga nakita, pinili niyang ipasok ang envelope sa loob ng tahanan ni Tikoy at nagtungo sa kusina. Kailangan niyang uminom ng matapang na kape. Hindi na inisip ni Haji ang tungkol sa mga aswang dahil sumasakit lamang ang ulo niya. Batid niyang may mas malaki pang lihim na kailangan siyang malaman. Unang-una, sino ang mahiwagang litratista? Bakit tila alam na alam nito lahat ng kilos niya? Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 3. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.